Okay. Hi guys, you're still tuned in to the trading system ng bayan. So we are now at part 4 of this series. So in this session, we'll discuss yung stock screening at saka market-based deployment. So basically, pag sinabi mong stock screening is just a question of what stock or stocks to buy. And when we talk of deployment naman, no, it's just a question of magkano yung bibilin mong position dun sa stock na yon, or per stock na gusto mong bilhin. Okay. So, first up, no, sa screening, madali lang naman ang pag-screen. So, hindi mo kailangan ng um, complicated na screener. Ang ituturo muna natin yung pinaka-basic lang. No? So, we're really thankful na meron Investagrams na chart and market data dun sa gilid niya. So, basically, mag-screen ang pinaka-basic na screening na sample mo ay yung actives, top gainers at saka top losers na market data. So let's say wala kang access sa Investa for now, no? Etong ano na to, makikita mo yung data on the active stocks, top gainer stocks at saka top loser stocks sa broker mo o kaya sa PSE na website. Okay, it's just so happen na nandito na siya sa gilid ng chart ng Investagrams. Okay, so yun. So kiklik mo lang dito sa win-lose, tapos meron ka ng most active, top gainers, saka top losers. So since alam mo na natin yung rules ng mga trading setups natin, so basically, ang gagawin mo lang ay i-eyeball mo yung lahat ng stocks na nasa most active at saka yung mga stocks na may 1 million and above na volume in terms of peso amount dito. No? Kasi pwedeng nasa top gainer yan pero wala siyang um, more than 1 million na volume value, illiquid yung stock na yon, no? So at least as a rule of thumb, more or less may 1 million dapat na ano na 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 trade, no? In terms of peso amount. Now secondly is dito naman sa ano na to, sa all stocks, no? Pwedeng dito ka rin tumingin, isa-isahin mo yan, ililimit mo to the stocks na um, na ang trades niya ay 100 trades and above para malimit natin yung mga stocks na konti-konti lang yung naglolokohan doon, no? So the more na maraming trades siya, the better kasi ibig sabihin may interest doon sa stocks sa mga stocks na yon, no. So dito, no. So again, most active, check mo lahat 'yan, eyeball mo kung merong na-trigger na setups. So yan, wala yan. SM, Ali, etc. Tapos dito, wala tong 21,000 kahit 13% ang change niya, wag mo nang patusin yan. Ito, si PXP, check mo. Naka-monthly pala to, no? Yan, so si PXP, kaka-ano lang niya. Kaka-trend shift lang. Tapos, wag to. Si Fruit, 20 million. Yan, ano lang din, trend shift. So, ililista mo na yan, no? Tapos dito naman, para ma-check mo yung pang oversold levels na names. Ito ba, no? Sinaw. Pwede ba Sinaw? Hindi, kakaano lang. Nagre-retrace pa lang Sinaw. Okay. So, pagka nakakuha ka ng short na listing mo ng ganyan, may next tayo na criteria kung paano i-filter out yon. So, pwede dito or pwede din dito sa all stocks. Again, i-click mo na lang dito sa may trade niya para
sort na siya ng descending. Yung mas may maraming ibig sabihin 43,000 na trades ang nangyari. Iba yung trades sa volume value Ibig sabihin 44,000 ang nag-buy and sell ng na to, ng particular stock na to. Halimbawa 2,000 kay BDO, 2,300 kay Metrobank. I think yung ibang yung ibang broker din natin like Call Financial at saka Metro, First Metro, meron din silang data ng ganito yung number of trades ng stock. Pero ito kasi, nandito na, no? Kiklik mo na lang yan magpapakita na siya ng ganun. So, isa-isahin mo yan na eyeball up to 100. Limit mo na lang sa 100. Yan, up to kay FGen. Tapos, yung nahanap mong stocks na merong triggered na setup natin, ililista mo lang yun. So, meron kang shortlist. Okay? Now, pagkatapos mong ma-screen at maka-shortlist, babalik tayo dun sa sa idea ng market phases. So, 'di ba, ang market natin ay may 4 major na phases: accumulation, markup, saka distribution and markdown. So, gusto natin nandito ka sa may markup. So, isa sa na-discuss natin, na indications ng nasa markup ka ay uptrend. So, yung stock na check natin kanina na may trigger in terms of the trading setups natin na trend shift, classic retrace, mini retrace, high breakout, yung mga yon, kailangan meron kang prevailing na uptrend, no? Except for oversold bounce kasi syempre, yung oversold bounce malamang nasa downtrend yun, 'di ba? Okay. So at least sana, meron siyang naka-uptrend siya in any of these terms. Sa short term ba may uptrend siya, sa medium term may uptrend siya. At least isang uptrend man lang sa mga time range sa time horizons na to, no? Okay. That's one. Let's say wala siyang trend. Kasi walang point na i-trade mo siya kung hindi naman pala siya naka-markup, 'di ba? So walang sign na naka-markup siya. Let's say kung sa bawat isa nito, sa short term, medium term, saka long term, wala siyang sign na may uptrend siya. Pwedeng maghintay ka na lang ng stock na may at least prevailing na trend. Okay. Next is, let's say wala siyang trend. Another clue na nasa markup siya is yung direction nung sa higher time frame. So, ang gagawin mo dyan, pupunta ka sa monthly na time frame. So, basically dito, merong ganitong multi-chart na sa Investa, tapos eto click mo side by side. Tapos dito ka sa monthly at saka 3M. Okay. At least isa man lang diyan punta tayo kay PSEI. Si PSEI ay nag-positive na siya sa monthly. So, ibig sabihin, ang bias na nito on a monthly time frame ay pataas na ang direksyon. So sa naman, hindi pa. So at least in the month ng November, ang trend, ang direction bias ng price movement ay pataas. Okay. So, pero mas maganda sana na pareho silang positive. Etong si PSEI sa 1 month at saka quarterly na time frame. Para, kumbaga, up talaga ang direction niya.
Okay, hanap tayo ng stock na up siya sa parehong time frame. Halimbawa, si Aboitiz Power. So, titignan mo, si Aboitiz Power ay tingnan mo natin yung daily ni Aboitiz. Aboitiz Power, kakatapos niya lang ng classic retrace. So, kung gusto mong bilhin yan, check muna natin, no? Yung kanyang trend. Plot natin yung, tawag dito, i-plot natin yung MA20 and 100. MA's 100 and 200. So makikita natin dito, no? Wala pa siyang uptrend, mag-a-uptrend pa lang itong kanyang short term na 820 saka 50. Tapos naka-downtrend pa siya in the long term, no? So, pag nag-cross na yan, mas maganda itong 8 above MA20. So let's say wala pa siyang uptrend, no? Ngayon pupunta tayo dito, no? I-check mo yung movement nung monthly na time frame, positive siya. Ganon din yung 3 months positive. So malamang kung titignan mo yan dito sa sa market phase, nandito siya. Papa-change pa lang, no? Labas siya na accumulation. Accumulation phase. Ito. So, downtrend tapos eto. Itong accumulation na to. So pag nag-break yan, pwede siyang mag-mark up ulit. Okay. So balik tayo dito, no? So una, screen ka ng names, check mo na merong triggered per setup. Tapos yung names na yun, check mo kung meron ba siyang trend na up. Kung pwede, say pwede. Kung wala naman, check mo meron ba ang direction ba ng price movement sa higher time frame ay structure na pasit na up na siya. Kung hindi naman, let go mo na lang yung name na yon muna, no? Ngayon kapag yung mga merong trend na up tapos ang direction is up din, shortlist mo siya. So now, dun sa shortlist mo na stocks, no, i-map out natin yung kanilang entry, cut loss at saka target. Okay? Tapos, secondly, i-compute natin yung risk and reward ratio using the entry, cut loss and target. Tapos ngayon, if you are pressed to choose between stocks, no, you choose the ones with higher risk and reward ratios. Okay? Basically, ganito siya, no? For example, meron ka ditong high breakout, ma-map out mo yung entry mo which is yung close nung trigger candle, tapos yung map out mo yung check natin na initial cut loss, and then i-map out din natin yung target. So ganito pag ano yan. For example dito, no, quick and dirty lang na illustration. So basically, ito yung current price mo, tapos ito yung drawdown, which is yung percentage ng from cut price to the current price. Tapos mayroon kang target, yun yung tinatawag nating upside. Yun yung difference ng target price mo sa current price. Pag dinivide mo yung upside sa drawdown, yun yung risk-reward ratio. Okay. So for example, ito, example, kay EW, East-West. So tanggalin mo natin to. So kay East-West, so dito kay East-West meron kang trend shift na setup. So ang magiging trigger mo ay itong candle na to. Tapos ang initial cut loss mo ay yung kanyang low of the breakout candle. Tapos ang entry mo, i-assume mo na kaya mong bumili niyan the next day.
sa opening. So, dito naman. No? Okay. Now, sa pag-identify ng ng target, so basically, maghahanap ka lang ng resistance dito sa mga time range na to. No? So, ito, first na gagawin natin is meron ba siyang resistance in 3 months sa my left side. So, since nakatakbo na to kasi nung time yun, pwede nating ilipat to dito. Ilipat tong eto, ganyan. Dito, no? So, titingin ka dito sa my left side, meron bang mas mataas sa kanya dun sa current price? Wala, di ba? So, titingin tayo sa 6 months. Ilipat din natin. So, meron ka dito sa part na to, no? So, ang hinahanap natin ay 2 to 3 resistances. So, ito yung mga resistance kasi natin tinatawag eh. So, check pa natin 1 year. Ito yung high. And then, 2 years. Itong part na to. Okay. Makikita mo, no? Itong dalawang to, kaya pa tayo naghanap ng pang third pa na, na resistance level. Medyo magkalapit siya. Itong first two. So, kung may malapit, pwede ka pang maghanap ng mas mataas na resistance level. So, ipa-plot lang natin yan dito sa Excel. So, meron kang cut, ilagay mo yung cut, entry, saka target. So, ang cut mo dito ay yung 706, tapos 7.28. Target mo is 10.14. So, itong upside is basically, yun nga, yun lang yung percentage na difference ng target saka entry. Yung downside is just the difference ng cut saka entry. Tapos, yung risk and reward ratio is yung dinivide mo lang yung upside saka downside. Ganon. So, 13, tayo kay green. Ganun lang din kay green, no? Meron kang trend shift dito. Tapos, meron kang cut loss, yung kanyang low. Tapos, entry mo yung same as closing price. And then, gagawin mo dito, click mo lang, simula ka sa 3 months. Gaganyan mo. Tapos, yung pinakamataas to the left side, yun yung kanyang resistance. So, masyado na mataas to, I think, kahit hindi na tayo tumingin ng another level pa, pwedeng yan na yun. Nagagawin mong resistance. So, same lang din. Pinapakita natin sa Excel yung gano'n lang kasimple para kaya mong gawin ito on your own. No? Math lang naman yan. Sa Excel. Okay? So, SCC. Example, yan. Dito sa part na siya, no? Trend shift ulit. So, ang cut loss level mo is 28.3. Tapos, entry 29. And then, start ka sa 3M. Tapos, 6M. Merong ditong level. Tapos, 1 year. Dito. So, since maganda naman yung spacing nitong resistances na resistance 1 saka resistance 2, gagawin mo na lang itong resistance 2. Although meron ka pang resistance 3 kung pwede. Let's say, umakyat siya dyan, ito yung next na target. Pero for this purpose, itong 36.45. Yan. Okay, another one. Last na lang na illustration, si plus. So, dito kay plus, this is a high breakout na trade. Tapos, 362 saka 391.
3.62. Ano may decimals lang naman? 3.91 ang entry. Tapos ang target mo, I think nasa 5-year to na target kasi masyado siyang dito. Ayun. Kasi kung titignan mo yung 1 year niya, no? Titingin ka sa may left side, wala, no? Second year, titingin ka sa may right side, wala. Tapos, second year, wala, di ba? Third year. Tapos sa fifth year mo, walang konti pero meron yan dito. Pag 10 year mo na kasi yan, masyado nang malaki yun. So, hanapin mo lang dito sa side na to. Tapos next, pag umakyat dyan, ang next mo na is ito. Ayan. For purposes so nung time na nandito pa, ito yung magiging target mo for risk and reward purposes lang ha. It doesn't mean na yun talaga yung tatargeting niya. Okay. Ang importante dito sa risk and reward, no, yung upside niya sa paghahanap mo. Kung meron mang resistance siya, not necessarily na yun yung upside na matatarget niya. Pero kung may resistance man siya, medyo malayo pa. Yun. So, the higher the risk and reward, the better. No? At least 2 na risk and reward. So, when you're torn to choosing among the stocks, choose mo yung mas malaking risk and reward. Okay? So, that's that. No? Now, paano maghanap ng resistance kapag yung stock ay naka all-time high? Halimbawa, kay Ginebra or GSMI. So, kay GSMI, makikita mo kasi kay GSMI, nung time na at this point, no, dito sa point na to, nag all-time high siya, which is 22. Yan. Tapos dito may all-time high siya ulit. So, ang sa paghanap mo ng paggawa mo ng kanyang resistance level, multiple siya ng from the high na na-break nung price to the retracement niya pababa dun sa pinakamababang swing low. Bawa dito 1 month na yan. So, ang nangyari, mag-aano siya dito, magkakaroon siya ng all-time high ulit. So, yung height nitong na to, siya rin yung pwede mong gawing target at breakout. Yan. Ang target 1 at saka another 1, target 2. Yan. So, dito mo ilalagay, ipa-plot yung yung target for computing the risk and reward ratio. Okay. So, that's that. So after mo makapili ng stock na iti-trade, no, ang next na question dyan, magkano yung bibili mo dun para dun sa stock na yon, sa mga stocks na napili mo. No? So, sa question ng how much to buy, ang first na question na kailangan mo sagutin, how much are you willing to lose? Okay? Kasi dapat pagpasok mo, no, ang sabi nila is dapat kontrolin mo yung magkano yung malugi sa'yo para the profits will just take care of itself. So, ang how much are you willing to lose, dito pumapasok yung concept ng value at risk. So, basically, ang value at risk, yung tinatawag nilang VAR, is just a percentage of your portfolio that you are willing to risk. So, basically, sa per trade, halimbawa, may 10,000 na loss on per trade. Tapos, magkano yung total portfolio mo, no? Let's say 1 million. Sinasabi nila na since willing kang
matalo ng 10,000, ang value at risk mo, the amount of risk that you can tolerate is 1% na VAR. Ang VAR mo dyan is 1%. Okay? So, the higher the VAR that you can tolerate, the more aggressive you are or you can be. No? And then, the lower the VAR that you can tolerate, at mas mababa sa 10,000, the more conservative you are as a trader. Okay? So, pwede bang, anong basis mo nung aggressive ka at saka conservative o kaya moderate? No? Yung aggression mo at a given time, it can be based on your feelings. No? Let's say, uy, magandang market, maging aggressive ako. Pwede naman yon, no? Saka instinct. Okay? O kaya gut feel. Pwede yon, no? Mukhang okay ito ah. Mag-all in na ako. Ganun. Pwede naman. Nothing actually, no one can actually, forbid you to do that. O kaya, pwede din naman na meron kang parang, kung hindi mo pa masyadong pinagkakatiwalaan yung sarili mo, no? Medyo meron bang parang objective na basis kung kailan ka magiging aggressive, kailan ka magiging conservative, or kailan ka moderate lang. Okay? Now, meron naman. Ito yung tinatawag nating market sentiment. So, ang indicator natin ng market sentiment ay si PSEI. Okay? So, pwede nating gamitin, since si PSEI is an average of the market or yung mga blue chips in general, pwede natin gawin market indicator to. So, ganito yung criteria. Kapag yung price ni PSEI is below MA50, no? At least 3 days na siyang below MA50, yung pwedeng sentiment natin ay conservative. Okay. Now, kapag ka naman it's price is above MA20 for at least 3 days and then yung MA20 is above MA50, pwede kang aggressive. Kumbaga, you can take a higher VAR than you would have if you are conservative. Okay. Kapag ka moderate ka, yun lang, gitna lang ng dalawang yan. So, kung hindi aggressive yung market at hindi siya conservative, no? For example, yung PSEI is nandito sa gitna ni MA20, habang si MA20 is above MA50, pwede kang conservative. O kaya, yung price is already above MA50. Pero nasa baba pa rin itong si MA20 at saka si ng MA50, moderate ka pa din. Okay. So ito, suggestion lang to, kapag conservative yung stance ng market, pwedeng ang 1% VAR ka. Kapag aggressive, pwedeng mas malaki, 3%. Pag moderate siya, 2%. So, for example, ngayon, si PSEI ay punta ka sa daily chart, no? It's still below MA50. So dito, from conservative, since it's below MA50, nag-close siya above MA50, diba? Pero at least it should stay above MA50 for the next 3 days. Dapat, no? At least 3 days na sunod-sunod. Para may transition ng stance from conservative to moderate. Okay. That's that. So for now, si PSEI, kung magde-deploy ka pa rin, ang VAR mo pa rin, ang stance mo pa rin dyan ay conservative pa rin. No? So mas mababa pa rin ang VAR mo dapat na magiging basis for deployment. Okay. Now, dito sa deployment, so alam mo na, kung paano yung VAR na gagamitin mo. Okay. So, i-divide mo lang yung VAR mo
ng drawdown, which is yung na-compute mo na kanina na drawdown, yung difference ng cut price sa current price, mako-compute mo yung position size na tinatawag. Okay. Dito sa position size na to, ito yung magkano percentage of your portfolio na pwede mong ibili dun sa stock na yon. Okay. Now, example, no? Let's say, ang value at risk mo is 1%, tapos yung drawdown mo is 4.8. So, mako-compute mo dyan is 20%. Ibig sabihin, 20% yan lang yung portfolio. So, let's say, ang portfolio size mo ay 1 million, no? Or kung meron ka nang naka-deploy na mga stocks, yun yung total ng cost ng stocks holdings mo plus cash. Ito yon. O multiply mo ng 20% na position size, ito yung pwede mong ibili. I-deploy dun sa setup na yon. Okay. Now, di-divide mo lang yan ng entry price mo, makukuha mo yung number of shares, tapos ira-round mo na lang siya. So, ganun. Dito sa deployment model 1 natin, no? This one, for example, may VAR ka dito na 1% dahil yung market natin ngayon is nasa conservative pa din. Kukompute mo na yan. Yung position size, okay? Tapos yung deployment mo is just the product ng position size saka portfolio. Tapos, ito yung deployment. Ngayon kapag hindi the trade did not go your way, no? Napakat loss ka, babalik ka lang dun sa downside mo na 1% VAR, which is 10,000 of your portfolio. No? Kapag nakapag-cut ka dito sa price level na sinet mong ika-cut mo, nalilimit mo yung loss mo to the VAR. Okay. So ito medyo maraming steps, no? Tapos nag-iiba-iba yung deployment na amount. Okay. Now we have this is what we call as model 1 or one way to do it sa deployment. There's another way, no? Let's say maliit lang yung portfolio mo, no? Para hindi ka na masyadong nagko-compute at nag-iisip. So, ganun pa rin, meron kang stance na aggressive, moderate, saka conservative. Arbitrary, gagawin mong graduated yung yung decision mo, no? Magde-decide ka na initially, kapag ka-aggressive ako, ilan yung gusto kong tranches. Pag conservative, ilan ang gusto kong tranches. So, itong tranches na to, depende na yan sa'yo, pero ito yung suggestion natin. So, aggressive ka, you can do 3 tranches, meaning per buy mo ay 30% yung position size. Kapag conservative, 10, ibig sabihin 10% per buying. Okay. Now, kapag moderate ka, no, 5, yung gitna naman nila. So, 20% of your portfolio, meaning computed mo sa utak mo, no, na ito na yung deployment mo per setup kapag ka aggressive yung market, pag conservative yung market, or pag moderate yung market. Okay? So, ganun. So, for example, merong ngayon, merong stock ngayon na nakita ka na merong gusto mong deploy. Tapos, since conservative yung market, 10% lang of your portfolio ang ide-deploy mo doon sa account na yon or sa stock na yon. Okay? So, kasi ipapakita natin mamaya, no? Mukhang maliit yung, let's say, ang deployment mo is conservative, pero meron pa kasi tayong topic na paano mag-scale up, no? Hindi ka lang isang tranche ng pagbili dun sa stock na yon. Kung magbibigay ulit siya ng another signal, paano magdagdag at paano magbawas. Ito yung i-discuss natin sa part 5 na scaling up, scaling down of positions. Okay? So that's that. So again, please follow us in our social media accounts. This has been Mr. B. Bye for now.